Nung mga panahong nagtatanim kami ng palay sa bukid, madalas kaming abutin ng hapon hanggang gabi. Tahimik ang lugar at napapalibutan ng mga puno at damuhan. Sanay na kami doon kaya hindi na kami masyadong natatakot. Isang araw, habang nagtatanim ako, may napansin akong gumagalaw sa isang makapal na puno sa may gilid ng bukid. Hindi malinaw kung ano iyon. Parang may aninong dumadaan sa likod ng mga dahon. Akala ko, noong una, hayop lang o baka may nahulog na sanga. Nang lalapitan ko na sana para tignan, bigla akong hinawakan ni Lolo sa braso. Mahigpit ang kapit niya at seryoso ang muka. Sinabihan niya ako na huwag lalapit sa mga ganong puno, lalo na kung makapal at tahimik ang paligid. Sabi ni Lolo, may mga nilalang daw na nag-aanyo ng puno. Nakatatago lang sila at naghihintay ng lalapit. Kapag lumapit ka, saka ka raw dadagitin. Hindi raw sila basta nagpapakita, kaya kailangan maging maingat. Hindi na ako kumibo. Bumalik na lang kami sa pagtatanim hanggang matapos ang araw. Pero simula noon, iba na ang pakiramdam ko tuwing napapatingin ako sa mga puno sa bukid. Parang may mga matang nakatingin pabalik. Pag-uwi namin, hindi kami dumaan sa bahagi na maraming makakapal na puno. Mas pinili namin ang mas mahabang daan kahit mas nakakapagod. Sabi ni Lolo, mas mabuti nang mapagod kaysa mapahamak. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang bilin niya. Kapag may nakita akong kakaiba sa mga puno, hindi ko na sinisilip. Mas mabuti nang umiwas kaysa magsisi.